wage its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, His truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift His banner higher, stand strong and keep the faith. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Oh, unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The Word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said, I've got an inheritance
waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flow and carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. Know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. 'Cause it won't make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. Know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord.
but the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control. His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Isaac walked up the mountain, his father by his side, never realizing he would be the sacrifice. And when Abraham raised up his hand to take his child's life, in his heart he must have wondered why. Sometimes God will take us to unexpected places, but in every situation we will find God will provide. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. When we trust in Him completely and take each step believing like a child, God will provide. On another hill called Calvary, a father's only son was offered as a priceless gift of faithfulness and love. Amidst the cry of all mankind, God reached down from above and covered us with Christ's atoning blood. No matter what your need is, God will always meet it. I know His grace will always be enough. God will provide beyond what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide when we trust in Him completely and take each step believing like a child. God will provide.
what we imagine, so much more than we can fathom. He will supply, God will provide. Para lalong tumibay, lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya as a family, ay gisingin po natin yung miyembro ng ating pamilya. Hmm? At kahit hindi ka pamilya, yung kasama, household, sabi sa Bible, ay dapat ay sama-sama na naglilingkod sa Panginoon. Okay, at tuloy-tuloy na tayo. At I do believe na ready na yung bawat isa sa atin. Dahil bagamat ito ay sabi nga natin ay paulit-ulit naman yang sa Biblia. Puro Biblia na lang. Eh anong gusto natin? Di ba? Maganda na Biblia ang magtuturo sa atin kaysa yung kamunduhan ang maging batayan natin sa ating buhay. Napakaganda na Biblia ang magtuturo sa atin. Okay, at tuloy-tuloy na tayo. At buksan natin ating Bible para tuloy-tuloy na tayo. Hindi sayang yung oras. At mamaya ay babatiin natin yung mga nakasama natin sa live at hanggang sa Facebook Live. Okay, at dito tayo sa Joshua. A very familiar passage sa Bible na kung saan ay ito yung batayan natin. Dahil ito ay nagre-represent palagi ng commitment natin at kung paano tayo maglingkod sa Panginoon. Kung paano natin ilagay ang Diyos sa ating buhay, maging sa ating pamilya. Dahil ito ay very encouraging na verse sa Biblia. Okay, so alam na natin, 24, verse number 15. Sabi nito, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. At ito yung very familiar passage sa Bible. But as for me and my house, we will serve the Lord. Alam niyo ba, bago sinabi ni Joshua dyan, ay wala na siyang kabilin-bilinan sa mga Israelite during that time na wala nang ibang nilang gagawin is to fear the Lord. Ito yung kanyang conclusion. Fear the Lord and serve Him in sincerity. In verse number 14. Serve Him in sincerity, in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood. Kaya ito rin yung gusto ko rin isabihin sa bawat isa sa atin. At maging ako, hindi ako exempted dito. Dahil meron din na rin akong pamilya. At ito yung patuloy kong isinasaksak sa puso't isipan nila na maglingkod sa Panginoon in sincerity and truth. At isantabi na natin yung mga Diyos-Diyosan na meron tayo. Nakagaya rin yung sinabi ni Joshua sa mga tatay during that time na kung saan ay isantabi na nila yung mga strange gods na pinaglilingkuran nila. Dahil marami tayong strange gods sa ating buhay.
Maging yung ating mga miyembro ng pamilya, meron na silang strange God na sinusunod. Di ba? Kaya napakaganda na ito yung makita natin sa umagang ito. Dahil napakalaga, nais ko lang basahin to. Serving together to the Lord as a family builds a strong foundation. Alam niyo ba na nagbibuild tayo ng matibay na pundasyon po natin pag yan ay itinake natin seriously yung sinabi ni Joshua rito. Ano yung sabi niya? Maglingkod tayo sa Panginoon na mayroong sinseridad at mayroong katotohanan. At isantabi na natin yung mga Diyos-Diyosan na meron po tayo. Dahil marami tayong Diyos-Diyosan na kung minsan ay hindi natin napapansin na marami pala tayong Diyos-Diyosan sa ating sarili. Narinig na natin sa ating pastor yan. Kung minsan yung ating bunsong anak. Yung minsan, yung paborino nating anak. Kung minsan, yung pera natin. At kung minsan naman, ay yung maraming pera. Yung nagtatrabaho, yun po yung Diyos po natin. Yun yung sinusunod po natin. Na hindi dapat. Kaya nga sabi ni Joshua, isantabi na natin yung mga Diyos-Diyosan na yan. So paano tayo mag-build ng strong foundation sa ating pamilya? Sundin lang natin yung sinabi ng Biblia rito through Joshua. At alam naman natin si Joshua ay naging matibay at matatag na ama ng tahanan, leader ng tahanan. At hindi lang iyon, ay isa siyang military leader during that time. Dahil marami siyang tauhan na nililid. At maging yung mga Israelites during that time ay hindi madaling mag-lead na ganong karaming tao. Pero bakit? Nagampanan ni Joshua. At sabi nga, maging yung kanyang pamilya ay na-lead niya na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga napakaganda yung matibay na pundasyon po natin. Wala nang iba kundi yung patuloy na pagkikinig at pag-aaral natin ng salita ng Diyos. That is our very strong foundation to strengthen our family bonds and demonstrate para ipakita natin na meron tayong totoong Diyos, na ito yung dapat priority sa ating tahanan. So napakaganda yung sinabi ni Joshua rito. Put away aside the strange gods which are among you. So noon pa man ay marami na ring strange gods na pinaglilingkuran ng mga tao nung araw. Kaya ang sabi ni Joshua, incline your heart unto the Lord. Ganun din tayo. Kailangan natin, ilagay natin sa sentro, priority, ang Diyos sa ating buhay at maging sa ating pamilya. Dahil pag hindi natin gagawin yun, ay talagang makikita natin ang resulta, ang epekto. Lalong-lalo na sa kapanahunan natin, maraming mga Diyos-Diyosan, maraming kaagaw. Especially mga young people po natin. Maraming kaagaw. Hindi natin minsan nababantayan yung kanilang activities. Dahilan nga sa meron na silang gadget, meron na silang mga bagay-bagay na pinaglalaanan nila ng panahon sa labas. Kahit hindi sa labas, kahit sa cellphone pa lang ay marami silang panahon doon. Dahil hindi natin napapansin na marami silang Diyos-Diyosan doon. Kaya ito yung napakagandang pundasyon po natin sa ating pamilya. The Word of God. Sabi ni Joshua, let's serve the Lord in sincerity and in truth. So yun lang. At ako'y niniwala ay unti-unti ay makita natin din yung magandang resulta na sinabi ni Joshua rito, na as for me and my house, we will serve the Lord. So it was Joshua's declaration before the Israelites. Ito ay deklarasyon ni Joshua during that time. Mula nung namatay na si Moses, ay si Joshua na ang pumalit sa kanyang leadership. At hindi madali. Sabi ko nga, hindi madali. Yung pagiging magulang ay hindi rin madali. Kaya nga paulit-ulit yan bago tayo papasok sa ganyang
kalagayan, marriage life natin, ay mag-isip tayo ng many times. At hindi lang yan, paghandaan natin ng maayos ang ating pagpasok sa ating marriage life. Dahil hindi yan biruan. Sabi nga ng ating pastor ay that is a lifetime commitment. Hindi lang yan parang isang kanin na pag isinumo mo, na pag ayaw mo yung lasa ay idudura mo. Hindi po ganon. So ganon din yung sinasabi ni Joshua na kailangan maglingkod tayo na mayroon tayong sinseridad at merong katotohanan sa ating puso. Kaya huwag nating lalaruin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Maging yung ginagawa natin sa ating simbahan. Yung itinuturo ng ating mahal na pastor ay huwag nating biru-biruin at laro-laruin. Dahil yan yung magbibuild sa atin ng strong foundation natin. Yan ang magpapatibay, lalong-lalo na sa pagbibuild natin ng godly family. So, ito yung deklarasyon ni Joshua. Kaya nga sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. At yun din ang pinanghahawakan natin sa karamihan sa hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Ito yung nagiging pundasyon po natin. Ito yung isang nagiging encouragement natin. At ako'y naniniwala, pag sinunod po natin ay magkakaroon din tayo ng matibay na pundasyon sa ating pamilya. Dahil tingnan nyo, pag walang ganitong pamamaraan at hindi natin susundin yung itinuturo ng Diyos sa ating buhay, sa ating pamilya, through our pastor, through our church, ay makita natin, walang magandang patutunguhan ng ating pamilya. At marami na nating nakitang mga pamilya na nawarak na, nawasak na. Dahilan sa walang Diyos sa kanilang pamilya. Hindi sila naglilingkod sa Diyos, wala silang kililang Diyos, at wala silang takot sa Diyos. So ano ang aasahan natin sa pamilya? Magulong pamilya, mawasak na pamilya. Kaya nga merong sinasabi palagi, ay galing ako sa broken family. Diba? Hindi maganda na meron tayong ganon na naririnig palagi, lalong-lalo na sa ating simbahan. Paano naging broken family? Lalong-lalo na pag ikaw ay nasa church, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ikaw ay sumusunod sa Panginoon. And of course, pag hindi natin naituro rin sa ating mga generation ito sa ating mga anak, ano rin yung susundan nila? Kaya nga napakaganda na magkaroon tayo, number one, magkaroon tayo ng family altar. Yan ay palagi, ay noon pa man ay sinabi na ng ating pastor. Magkaroon tayo ng family altar at napakaganda na magkaroon tayo ng family devotion sa ating pamilya. Every day. Dahil si Joshua ay hindi niya pinabayaan din yung kanyang pamilya. At siya ay nanindigan sa Panginoon. Nanindigan na siya ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi niya rito, kung kayo man ay ayaw na maglingkod sa Panginoon at tinuturo niyo ito ay isang masamang pamamaraan. Sabi niya, choose you this day. Mamili kayo. Kaya nga ito rin yung dapat nating prinsipyo sa ating buhay. Lalong-lalo na sa ating pamilya. Kaya napakaganda na ito'y mapakinggan din ng ating mga anak. Para magkaroon din sila ng sarili nilang desisyon na maglingkod sa Panginoon. Kaya napakaganda na ito yung makita natin. At napakalaga na ito yung ideklara natin din sa ating pamilya. Ideklara natin sa bawat miyembro ng ating pamilya na sila ay magkaroon ng sinseridad din at magkaroon ng totoong paglilingkod sa Panginoon. At isantabi na natin yung mga Diyos-Diyosan natin. Let's put away the gods na hindi naman mga strange gods natin sa ating sarili. At paglingkuran natin yung totoong Diyos na meron tayo na itinuturo ng Biblia. So when we bring our family or our children alongside in every services, tandaan po natin. Dahil yan ang magpapalapit sa atin sa Panginoon. Sabi nga ng ating pastor, ni miyembro ng ating pamilya, hindi natin maakay sa simbahan. How much more na tayo po ay ma-disciple natin sila. Di ba?
maituro natin yung tamang pamamaraan. So, akayin natin sila every services sa ating simbahan. Let's demonstrate that our Lord ay ito yung totoong Diyos na dapat nating paglingkuran. At dito tayo dapat mag-i-invest sa ating sarili at sa ating pamilya. At ako niniwala, if we fix our eyes on the Lord Jesus and seek to serve Him as a family, our children would always remember. At hindi nila ako niniwala, hindi nila makakalimutan. Sila man ay lilihis ng landas, pero ako naniniwala na pag ito yung palagi nilang nakikita sa atin, dahil maliban sa mag-set tayo ng family altar sa ating bahay, mag-set tayo ng let's lead them a good example sa paglilingkod sa Panginoon. At ako niniwala, at once na ginawa natin yon, kagaya ng pagpunta sa area, pag-social winning, pag-disciple, pagpunta sa simbahan, ay ito yung mga basic na kailangan po nating ituro sa kanila. Dahil pag na-miss natin yan, ay huwag nating asahan na yung miyembro ng ating pamilya ay maaakay natin sa simbahan, lalong-lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. So let's serve Him in sincerity and truth. Then let's put away gods. Ito yung mga Diyos-Diyosan na meron, lalong-lalo na sa ating mga anak. Marami na silang Diyos-Diyosan na hindi naman dapat. Kaya ito yung puksain natin sa ating pamilya. Yung number one na Diyos-Diyosan nila. Number one, yung katamaran nila. Yung pagiging addict nila sa cellphone. Yung pagiging malayo sila sa kanilang mga magulang. Malayo sila sa simbahan. At yung hindi nila paglilingkod na merong sinseridad, ay ito yung magpapalayo sila sa Panginoon. At ako niniwala, pag sinunod natin yung itinuturo ng Biblia through our church, through our pastor, ako niniwala na maayos din natin yung paglilingkod natin sa Diyos as a family. Yun sa akin. Good morning and God bless po sa atin. Pastor po. Mga members, at totoo yun. Kaya alam mo, napakaganda yung tema natin na lalo natin makilala ang Diyos sa buhay natin, sa kanya-kanyang individual na miyembro ng ating pamilya. Welcome back sa kila Brad Jerry. Dito na sila. Morning, sir. Morning po. Dito, marami tayong pasalubong dito na ano. Galing sa Buanga. Taga tuyo. Lang, parang maunahan tayo ni Brother Rolly kasi nandyan na kagad eh. Ayan na sinasabi ko eh. So, sige, at mamaya pakinggan natin si Brother Jerry, anong nangyari doon sa ano nila, pag-uwi nila. Malay natin, isang araw magkaroon tayo ng mission doon sa Zamboanga. Okay, sige, tuloy-tuloy tayo. Thank you sa mga narinig natin. Tala niyo, napakaganda itong pinag-uusapan natin. Tema natin sa taong ito. Nandito rin kami sa bahay nila, Brother Gary. Sila Sister Anaya. At sige, tuloy-tuloy tayo. Pakinggan natin si Dumark. Good morning po sa ating lahat. Yan. Sir, good morning po. At dyan sa Google Meet. Yan. Sa FB Live. Tayo po itutuloy na dito sa ating pag-usapan, knowing God in the home, in our family. Yan. So, buksan po dito natin ang ating Biblia sa book of 1 John chapter 5 verse 20. Ayan, sabi nga ng Bible, 1 John chapter 5 verse 20. Ang sabi po ng Bible, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know him that is true, and we are in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life.
Yan, napakaganda pong verse mo na yan. Ang gusto ko pong ibahagi ngayong umaga is knowing God in our family, that Jesus is the true God. So yun ang gusto kong i-share po ngayong umaga dahil totoo po na sabi nga ng Bible, pag hindi natin kilala ang Diyos, hindi natin nauunawaan ang Diyos, ay wala tayong assurance na magkaroon ng eternal life. No? At napakaganda po yung verse na binasa dito, yung word na understanding. Kasi sabi nga ng Bible, and we know the Son of God is come and hath given us an understanding. No? Binigyan tayo ng pagkaunawa. No? Naparito ang anak ng Diyos upang tayo bigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Kaya kung totoo talaga nating kilala ang Diyos na merong pagkaunawa, ay madali ang paglilingkod sa Panginoon, ay madali lang para sa iyo. Kung totoo mo talaga na kilala ang Diyos at nandoon yung tamang pagkaunawa. Kasi marami tayong pagkaunawa sa Diyos eh. Marami at iba, kaya maraming ibang pagkaunawa nila sa Panginoon. Diba? Hindi si Kristo ang totoong Diyos. So, nakakalungkot yan. Pero tayo naniniwala, salamat sa Panginoon, na ang Diyos ang nagbibigay ng pangunawa sa atin. Kaya tayo naniniwala na pag nag-aral tayo ng Word of God, that Scripture interpret Scriptures, hindi po yung sarili nating pangunawa. Diba? So yun ang makita po natin. Kaya ang paglilingkod talaga sa Panginoon, lalo na pag meron kang pamilya na ililid mo para sa Panginoon, ang tanong, ano yung foundation mo? Diba? Yun ang tanong paano yung foundation mo? Para ang pamilya mo ay madala mo sa Panginoon. No? Kaya walang ibang pundasyon kundi ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga na unawain talaga natin bawat naririnig natin ang salita ng Diyos. No? Unawain natin kung sino talaga ang Diyos, no? Kaya ngayong umaga aralin natin sa bawat pamilya na ang Panginoong Jesucristo na siya ang totoong Diyos. That He is the true God. No, the only true God. So tandaan po natin 'yan. Kasi kung wala tayong pangunawa patungkol dito, hindi natin nauunawaan. Basta minsan kasi sasali ako sa ministry, mag-join ako sa choir, na ang pangunawa mo ay napakaliit lang, di ba? Napakaiksi lang yung pangunawa mo sa ministry. Ba't ko nasabi, minsan, sumali ka nga sa choir, mamaya, a-attend ka lang kung kailan mo gusto. So, totoo ba talaga nakilala mo ang Diyos? Naunawaan mo ba talaga ang Diyos sa buhay mo? Di ba? Sa pagsusulwining, ayayain mo ang pamilya mo. Pero bakit hindi kumpleto ang pamilya? Bakit yung anak mo hindi sumasama? Bakit yung panganay hindi sumasama? Bakit iba ang kanilang ginagawa sa ginagawa mo? So, yun ang natin, unawain natin kung talagang naunawaan ba talaga natin ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, sa pamilya ko, sabi ko nga, lagong pinagpipray sa Panginoon na sa panahon ngayon, ay grabe. Minsan, ang inisip ng tao, ano kaya ang klaseng paglaki ng mga batang ito? Iniisip ko, paano lalaki yung anak ko? Sinisikap ko na lalaki yung mga anak ko na may salita ng Diyos. At naunawaan nila ang salita ng Diyos at kilala nila ang Panginoong Diyos. Kaya itong verse na ito ay talagang napaka-powerful verse na ito na talagang kilalanin natin ng Diyos. Kung sino si Jesus Christ, He is the true God. No? Dahil itong verse na ito ay ang ibig sabihin po nito that Jesus Christ has come and opened our eyes to know the true God through Him. No, through Jesus Christ. No? Isipin mo ang Panginoong Jesucristo na punta sa mundong ito para mabuksan ang ating mga mata to know the true God. Kasi tayo,
kung hindi napunta ang Panginoon sa mundong ito, wala tayong pagkakilala sa Diyos. Hindi natin kilala ang Diyos. Kaya salamat, nandiyan yung book of John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only Son. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin, para maunawaan natin na mayroong totoong Diyos, mayroong tunay na Diyos. Diba? Kaya yung phrase, merong phrase dito na pinakamaganda na sa binasa natin na verse na talata. Sabi dito, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him. That is true. And we are in Him. That is true. Even in His Jesus Christ, this is the true God and eternal life. So yung phrase dito na this is the true God and eternal life ay napakahalaga po ito mga kapatid. Kasi yung tinutukoy po dito na yung tunay na Diyos at buhay na walang hanggan, sinong tinutukoy dito? Walang iba kundi si Jesus Christ. No, kaya isipin mo kung ikaw ay naglilingkod sa Panginoon na walang pagkaunawa, nakakalungkot naman. No? Naglilingkod ka na sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. No, naglilingkod ka na sa totoong Diyos. No, merong buhay na walang siya na yung buhay na walang hanggan. Naglilingkod ka na kakapiranggot lang yung pagkaunawa mo. So, hindi masaya ang paglilingkod. Kaya, yun nga sabi ko nga, bawat pamilya, kilalanin natin na mayroong totoong Diyos. No, unawain natin. Kaya, itong verse na ito identifies that Jesus Christ as the true God and the source of eternal life. No, makita natin dito kasi yung purpose nito, napakahalaga yung purpose nito is to assure the believers, no, that Jesus, we can truly know God and have eternal life in Him. No, kaya yun ang purpose dito na mas lalo nating kilalanin ang Diyos at siya yung buhay na walang hanggan. At alam naman natin, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa Diyos, dapat hindi na tayo naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ibang mga pinapakinggan natin na ibang katuruan, kundi mananatili tayo sa Panginoon. Kung ano yung naririnig natin, yun ang isa sa buhay po natin. Ano yung isa sa buhay natin? Yung ikakalago ng ating pamilya. No? Kaya lagi tayong nire-remind sa church, lagi na huwag nating kakalimutan ang pananambahan, ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Lalo na every morning devotion, no? Every morning devotion na meron tayong naririnig na ganito. Anong purpose? It strengthens our faith in Christ. Di ba? Pinapalakas tayo. Pinapalakas ang ating pananampalataya sa Diyos. At anong makikita natin? Yung realization na ang Diyos na siya yung eternal life. Di ba? Kaya napakahalaga na makilala talaga natin ang Diyos. Ano yung sabi ng Biblia in Book of John chapter 17 verse 3? And this is life eternal, that they might know the only true God and Jesus Christ whom thou hast sent. Diba? Maliwanag po yun, no? Na siya yung eternal life, no? Jesus Christ na siya yung pinadala sa mundong ito, that He is a true God at siya yung buhay na walang hanggan. Kaya ang ating pamilya, reminder ulit sa atin, bawat pamilya, ako may pamilya ako. So ano yung pinaka-foundation ng aking pagtuturo sa aking pamilya? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ipakilala sa kanila na ang Panginoong Jesucristo, siya ang totoong Diyos, siya ang buhay na walang hanggan. Kung yun ay nauunawaan ng mga anak ko, anong maging resulta? Sila ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi sila lalayo sa Diyos. Magagawa sila ng desisyon na ito pala, kilala nila na ito pala ang trabaho natin. Ipakilala natin ang Panginoong Jesucristo na siya ang Diyos at tagapagligtas. Siya ang buhay na walang hanggan. So pag yun ang maunawaan na aking mga anak, may assurance ako na lalaki aking anak na may takot sa Diyos. Pero kung aking anak lumaki na walang salita ng Diyos, anong kalakalakihan nila? Kundi sanlibutan. Di ba? Kundi sanlibutan. Yun po yun. Ngayon, kahit nasa simbahan, madali pa rin hatakin ang mundo. Bakit nandyan ang cellphone?
Kaya sabi ko nga, sa anak ko, pambira, sabi ko, minsan na nabibigyan na ng cellphone pag talagang pag ano na may ginagawa si Tintin, yung asawa ko, tapos walang nagbabantay sa kanya, ay talagang sabi ko, hindi pwede ito. Hindi sila masanay sa ganito. Hindi sila dapat dito kasi sabi ko nga kung sila ay nasimula na mapanood ng ganito, nasanay sa screen, manonood sa screen, pag lumaki sila, baka makasanayan nila ito. Baka mawala yung puso nila sa Diyos. Kaya habang bata pa, tama lang yung sinasabi ni Pastor na paalala sa atin, kaya talaga maggumawa ng plano. Gumawa ng plano. So kaya pag wala kang plano talaga, wala talaga. Wala kang magagawa sa Panginoon. Anong magagawa mo sa mga anak mo? Kung wala kang plano sa anak mo. So, walang kwenta. No? Kaya yun ang goal ko. Ako nga sa aking pamilya ay yun, marami akong narinig na word of God, pero pagdating sa bahay, doon ang labanan Doon ang challenge, paano mo gagawin yung naririnig mo na salita ng Diyos? Paano mo ba inaunawa? Through your works, through your action. Diba? Kasi iba yung marami tayong narinig na word of God, encouragement, pero through action, anong ginawa natin? Meron ba tayong action na ginawa doon sa narinig natin? Diba? Kaya yung anak natin, hinanayaan lang natin na naglalaro ng kung ano-ano, cellphone, di ba? Binababad natin sila sa ganon. Paano nila mas lalong makilala ang Panginoon? Di ba? Malalayo ang puso nila sa totoo lang talaga. Kaya tama yung lang sinasabi ni Pastor, magsisimula sa pamilya hanggang sa labas, ay pag yun ang ginagawa natin, ay napakagandang buhay. No, bakit maganda ang buhay? Kasi meron tayong Diyos na totoong Diyos, at ang Diyos natin, siya yung buhay na walang hanggan. So, knowing Jesus means knowing the true God, and that knowing Him is eternal life. So, yun po sir, maraming salamat po. Amen. Alright. So, alam nyo na maganda yung mga naririnig natin. Pero kahit na anong ganda yan, kung hindi nyo naman pinapaniwalaan na totoo, seryoso, kayo rin ang may kawalan balang araw. Yan ang totoo niyan. So, alam nyo, napakaganda tong tema natin na lalo pa nating kilalanin ng Diyos na lubusan sa ating buhay, individual members ng ating pamilya. Okay, so sige, tuloy-tuloy tayo. Puntahan natin yung ating mga Biblia. Dito tayo sa 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. The same person na nagsasabi doon sa Philippians 3:10. Nasabi doon ay, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. So, sino nagsabi doon na that I may know Him? Same person na nagsalita dito sa 2 Timothy 1:12. Sisimula tayo doon sa verse number 9. Sabi dito, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Lord, or our Savior Jesus Christ, who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed. Napakaganda yung sinabi niya dyan na, for I know whom I have believed.
and I'm persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. So, alam niyo, napakaganda yung sinasabi ni Paul dito na sabi niya doon sa Philippians 3:10, that I may know him. Sabi niya ulit dito ay, for I know whom I have believed. So, alam niyo, yan ang dapat linawin natin sa bawat isa ngayong umaga. Linawin niyo yan. Gaano niyo ba talaga kakilala ang Diyos? Hindi lang kilala sa pangalan. Hindi lang kilala sa pangalan. Kasi marami sa atin nakakakilala sa Diyos sa pangalan lang. Pero totoo mo ba talaga kilala ang Diyos? Alam nyo, merong portion, merong talata dito sa Biblia. Puntan natin ito para sa susunod na ipipreach ko sa inyo to para lalo nyo maintindihan. Matthew 7:21. Matthew 7:21. Matthew 7:21. Lahat, buklat. Pati kayo mga natutulog na iba, hindi naman lahat, pero marami dito natutulog sa Facebook. So, naka-on yung yung cellphone nila, pero hindi naman lahat yan gising talaga. Meron diyan natutulog. Kaya maganda kung kaya ng kaya ng data ninyo, wifi ninyo, na lang kayo, Google Meet na lang kayo para naka-live kayo. Okay, sabi dito, not everyone, Matthew 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Sabi ng mga tao sa kanya, sabi ni Kristo ay hindi lahat ng tumatawag sa kanya, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pero sabi niya, pero yung gumagawa ng aking kalooban doon sa langit. 22. Alam nyo, sabi diyan ay marami nagsasabi sa araw na yan, Panginoon, Panginoon. O di ba nag-prophesy din kami, nagsasalita din kami patungkol sa pangalan nyo. Nagpapalayas pa kami ng mga jablo. At gumagawa din kami ng mga kahanga-hanga na mga gawain ninyo. 23, tinan nyo ito matindi. Sabi ni Kristo dito, and then will I profess unto them. At sasabihin ko naman sa kanila, sabi ni Kristo, I never knew you. Yun ang masaklap diyan. Hindi ko kayo kilala. Ano bang ibig sabihin yan? Alam nyo, ang Diyos, alam natin na ang Diyos all-knowing. Pero bakit sinabi niya dito na hindi ko kayo kilala? Yun ang malupit niyan. Sino to mga taong to nakausap niya? Yun yung mga nagsasabi din na, oy, nagpalayas kami ng pangalan ng mga ng diablo, ng demonyo sa pangalan mo. Gumagawa din kami ng kamangha-mangha. At tumatawag din kami sa iyo ng Panginoon. Ginagamit din namin yung pangalan ninyo. Pero anong sabi ni Kristo dito? Hindi ko kayo kilala. Yun ang masaklap. Parang ganito. Parang pag sinabi ko kay Brother Gary, kilala kita. Kung sabi ni Brother Gary sa akin, hindi kita kilala. Ano magagawa ko? Hindi pala niya ako kilala.
Oh, na makinig kayo na maigi. Maraming ganyan sa ating simbahan. Oh, kilala nyo lamang ang Diyos sa pangalan, pero hindi kayo kilala ng Diyos. Yun ang masaklap yan. Oh. Ngayon, ang maganda dyan ganito. Kilala tayo ng Diyos na hindi natin kilala siya. Na hindi natin siya kilala. Okay, ulitin ko yung sinasabi ko. Alam kong hindi nyo gaano maintindihan to. Kilala tayo ng Diyos. Lahat. All-knowing ang Diyos eh. Kilala tayo ng Diyos na hindi natin siya kilala. Oh. Sabi ng Panginoon, kilala ko kayo na hindi nyo ako kilala. Kilala nyo ako, pero hindi ko kayo. Kilala ko kayo, sabi ng Panginoon. Alam ng Diyos lahat eh. All-knowing ang Diyos eh. O, kaya nga, alam ng Diyos kung sino sa atin ang lubos na nakakakilala sa Kanya. O, yan ang ingatan natin. O, yan ang linawin natin. Di ba? Sabi nila dito, kilala kayo namin, Panginoon. Nagpapalaya, tumatawag kami sa inyo ng Panginoon, Panginoon. O, ginagamit din namin yung pangalan ninyo. Nagsasalita, nagpo-prophesy din kami. O, gumagawa din kami ginagamit din namin yung pangalan ninyo in many wonderful works. Pero ito masaklap niyan. Di ba? Yan ang masaklap niyan yung sinabi ni Kristo. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Yun ang malupit yan. Lumayo kayo. Kayo mga gumagawa ng lapastangan. Yun, hindi lahat na nagsasabi, Lord, Lord, ay kilala ang Diyos. Oh, masaklap yan. Sabi ni Pastor Hill dito eh, kilala ng Diyos sila na hindi sila kilala. Hindi nila kilala ang Diyos. Oh, yun ang masaklap yan. Oh, kaya kayo mga kapatiran, lalo kayo mga miyembro sa ating simbahan. Oh, tinan nyo tan. Paikot mo nga yung camera mo, ano? Dumark, tinan nyo, halos wala akong makikita ang mga kabataan. Oh, mga, yan lang ang audience natin dyan sa village ngayon. Nandyan na yung devotion. Oh, at mga magulang naman, wala na. Oh, tinan nyo, sino yung mga kabataan dyan? Yan yung mga sasabihan ng Diyos balang araw na, hindi ko kayo kilala. Yun ang masaklap dyan. Ewan ko kung naintindihan nyo itong sinasabi ko sa inyo. Abay, di baling sabihin ako ni Brother Gary, hindi ka kilala. Hindi kita kilala. O, sabihin ako ni Anaya na, hindi kita kilala. O, sabihin ako ng presidente na, hindi kita kilala. Pero pagka ang Diyos ang nagsabi sa iyo, hindi kita kilala. Yun ang masaklap. O, kaya mga kasama ko dito, siguraduhin nyo na kilala kayo ng Diyos. Ayan ang masaklap niyan. O, alam nyo, sabi ng Panginoon, ay, ito, maganda to. Puntan natin sandali ito. Dito tayo sa John 10:28. John 26. John 10:26. Okay, sabi dito, but ye believe not, because ye are not of my sheep. As I said unto you, my sheep hear my voice. Kung talagang anak ka ng Diyos, tupa ka ng Diyos, kilala mo yung tinig ng Diyos. Ito maganda. Basahin niyo yung kasunod na mga words. Ano nakalagay diyan? And I know them. Yun, kilala ko kayo, sabi ng Panginoon. Yung sheep ko, kilala ko. My sheep hear my voice. Kilala nila yung tinig ko. Nakikinig sila sa akin tinig. Sumusunod sila. Ito, makinig kayo. Sabi ng Panginoon, at kilala ko rin sila. And I know them. And they follow me.
Yon, sumusunod. Sino yung totoong mga anak ng Diyos talaga? Nakikinig, sumusunod. O, ang tanong ko ngayon, bakit ayaw sumunod yung mga anak natin? O, ba't ayaw sumunod yung mga anak ninyo? Ba't ayaw nila sa devotion na katulad nito? O, sige nga, ba't ayaw nila? O, yan ang tanong ko sa mga anak ninyo. Bakit hindi nyo sila maisama sa devotion? Bakit wala silang involvement sa ministry? Bakit hindi sila naghahayag patungkol kay Kristo? Yan ang tanong dyan, mga kapatid. Alam nyo, di baling sabihan ako ng gobernador, mayor, congressman, presidente, kahit si Bongbong Marcos magsabi sa akin na, hindi kita kilala. Ay okay lang yun. Hindi naman niya talaga ako kilala eh. Pero pagka ang Diyos ang magsabi sa akin ng ganyan, abay, mambira, walang kwentang buhay ko. Nakikinig kayo? Sana nakikinig kayo. Anong masasabi ninyo dito sa talatang ito? Pagsabihan ka ng Diyos na, I never knew you. Ano pang magagawa mo? Pag sinabihan ka ng Diyos na, I never knew you, ibig sabihin, hindi ka anak ng Diyos. Kaninong anak ka? Ay, di sa Diablo ka. Ibig sabihin, kung anak ka ng Diablo, mga kapatid, masaklap dyan, pupunta ka ng impyerno. Kasi sabi ng Panginoon, my sheep hear my voice. Diba? My sheep hear my voice. Kilala natin, kung tupa ka ng Diyos, kilala mo yung tinig ng Diyos. At ang sabi ng Diyos dito, ako gusto ko itong sinasabi ng Panginoon Yesu Cristo dito na, I know them. Abay, napakaganda ito. I know them. Yung bang mga miyembro ng ating pamilya, kilala kaya talaga sila ni Kristo? Tingnan nyo ang ganda nun eh. Kung kilala ni Kristo sila, anong sabi ng Biblia? And they follow me. Sumusunod yan sa akin. Ang tanong ko ngayon mga kapatid, bakit yung mga anak natin di sumusunod? At ang sabi pa ng Bible dito, and I give unto them eternal life. Pambira, yan ang matindi dyan. Meron bang eternal life, mga anak natin? Kapatid, makinig kayo. Ito, sinasabi ko sa inyo, kaya kayo mga magulang na nakikinig. Sana seryoso, sana kayo ang unang-unang nakakakilala sa Diyos talaga. Kasi, ewan ko lang ha. Talagang sila Meshach, sila Negong, sila Belte. Inasabi ko yan. Nung nandun nga kami sa Susual kinausap ko si Siade, kahit ganyan si Siade. Alam niyo si Siade, may problema siya. Pero kinakausap ko yan. Pambira, tinan niyo na maigi. Ito nakikita ko Pag may trabaho na yung anak niyo, parang Diyos niyo na yung mga anak niyo na may trabaho Sa totoo lang nakikita ko parang hindi niyo na kaya silang pagsabihan na, hoy, ikaw, walang kwenta rin ang trabaho mo. Alam niyo ba yung trabaho nila? Hindi naman forever yan. Forever ba yung trabaho nila? Pati yung boss nila? Forever ba yon? Hindi naman forever yan. Pero ang Diyos natin, si Kristo, forever yan. Bakit? Diyos yan kaya tingnan nyo, nagkatrabaho lang yung anak nyo, wala nang ministry. Nagkatrabaho lang yung anak nyo, wala nang involvement. Bakit? Tama yung sinasabi kanina ni Brad Edgar. Yung trabaho nila, yung pera nila, yung boss nila sa trabaho, yun yung ipinalit nila sa tunay na Diyos. Yun ang masaklap yan. Kaya tinan nyo yung mga anak ninyo, devotion lang, katulad yan sa village. Devotion lang hindi nyo kayang hatakin sa devotion. Bakit? Kasi naghahanda na yan sa trabaho. Kapatid, maniwala kayo. Okay. Punong-puno siya ng hindi nalilate sa trabaho, pero sa church nalilate. Grabe yung 100% ang ibinibigay niya, binubuhos niya ng isip niya, puso niya, lakas niya sa trabaho, pero sa Diyos wala.
Oh, sige. Sige lang. Oh, mahirap silang hatakin sa simbahan. Pero isang araw, saan at ano ang katapusan ng mga anak ninyo? Ito, sabi ni Kristo, I never knew you. Yan ang katapusan nila. Ha? I never knew you. Oh, yan ang masaklap diyan. Yan ang masaklap diyan. Oh, maring wala sa iyo, walang dating sa inyo dito ang talatang ito, pero masaklap ito mga kapatid. Sa akin, ewan ko lang sa inyo ha. Oh, di baling sabihin ako ng presidente, di kita kilala. Okay lang yun. Di baling sabihin ako ng mayor dito, hindi kita kilala. Sabihin ng ano ko ng congressman dito kasi mga ano yan eh. Kahit sinong tao ang magsabi sa akin na hindi kita kilala. Hindi kita kilala. Huwag lang Diyos ang magsasabi sa akin. Ha? Ay, malupit ito. Ano sabi ng Diyos dito? I never knew you. Sino yung mga kausap niya dito? Hindi, nagpapalayas din kami ng ano eh, ng mga demonyo eh. Nagsasalita din kami sa inyo tungkol sa pangalan nyo. Gumagawa din kami ng mga wonderful works. Panginoon. Eto, saklap ng sabi na inabot sila sa Diyos. Ano sabi ng Diyos? I never knew you. Oh, samantalang, sabi ng Diyos dito ay, my sheep hear my voice. O, di ba? Yung aking mga tupa, kilala nila ang tinig ko. O, katulad ngayon, anong maririnig natin ngayon? Anong naririnig natin ngayong umaga? Salita ng Diyos. O, bagamat ako, kami ginagamit ng Diyos, pero alam nyo naman na salita ng Diyos nung binabasa natin, mga kapatira. O, anong naririnig natin? Word of God. Tinig ng Diyos na nagsasabi, my sheep hear my voice. Ang aking mga tupa, naririnig nila, nakikinig sila, marunong silang makinig sa tinig ng Diyos. Itong maganda dito eh. And I know them. Mambira. Sige nga, yung sabihan ka ng creator of the universe, yung sabihan ka ng lumikha sa iyo, sa akin, sa ating lahat, yung nagbigay sa iyo ng eternal life, sasabihan ka na, kilala ko to. Iba rin yun eh. Iba rin ang dating pagka pupuntang ko si Major Awingan. Wala naman si Major Awingan. O pag sinabihan ako na ni Major Awingan, ay kilala ko to si Pastor RJ. Abay, iba yung dating sa akin ha. O kilala ko to. O kadete pa lang ako, naririnig ko na tong si Pastor RJ. Abay, iba yung dating sa akin. Oo. Tama naman, kadete pa si Major Awingan, ayan, nakikinig na sa ating simbahan. Magkakilala na kami. Pero iba yung sasabihin ako ni Major Awingan na, ay, kilala ko to. O, matagal ko nang kilala ito. Kadete pa lang ako, kilala ko na yan. O, ngayon, ang tanong ko sa inyo, mga kapatid, kilala kaya ng ating mga anak ng Diyos ang tunay na Diyos, tunay na Kristo? Baka iba yung Kristo nila. Oo. Baka ang Kristo nila, baka ang Jesus ng ating mga anak, yung trabaho nila. Oo. Yung pera nila. Kasi tingnan nyo, bakit yung mga anak ninyo, nagkatrabaho lang, wala nang involvement sa simbahan. Wala nang panahon mag-disciple, mag-soul winning, magdala ng bisita, wala na, patay na. Oh. At kayo naman, hindi nyo na sila kayang suplahin. So, sino ngayon? Tingnan nyo, sa trabaho nila, they are so faithful to their jobs. Oh, di ba? Tapat na tapat sila. Ako'y naniniwala na hindi yan nalilate. Kaya tingnan nyo, di baling hindi sila makinig sa devotion, nagluluto na sila ng kanilang baon, bakit? Papuntang trabaho, kahit hindi makinig sa tinig ng Diyos. So anong ibig sabihin niya? Ipinagpalit na nila yung nagbigay sa kanila o nag-o-offer sa kanila ng eternal life.
sa hindi man lang makapagbigay ng eternal life. Oh. Kayo nakakaalam niyan. Kaya kung ako sa inyo, kung totoong nakakilala kayo sa tunay na Diyos, tunay na Kristo, kayo mga magulang, huwag kayong matakot na suplahin ang mga anak ninyo habang may pagkakataon pa na suplahin sila. Oo. Ang bira. Maging kayo mga nagtatrabaho ngayong umaga. Sa totoo lang mga kapatid, isang araw, hindi kayo forever sa trabaho nyo. Hindi kayo forever sa pera ninyo. Hindi. Oo. Kahit na anong gawin ninyo, hindi kayo forever dyan. O samantalang may nag-o-offer sa atin ngayon. May nariringgan tayo, may naririnig tayo na forever, tinig ng Diyos na forever na Diyos. And that is offering His life for us. In fact, mga kapatid, He offered His life. Oh. He offered His life on the cross of Calvary. Pero tinan ninyo, hindi pinapansin ng karamihan sa atin ngayon. Hindi pinapansin ng ating mga anak. They are so faithful. Napaka-faithful nila sa kanilang mga trabaho. Napaka-faithful nila sa kanilang mga pera. Sa totoo lang, maraming miyembro sa ating simbahan. Mas faithful kayo sa trabaho nyo, sa pera ninyo kaysa Diyos. Kaya hindi kayo makapagbigay ng totoong tithes and offerings ninyo. Alam ko yung record ninyo sa ating simbahan. Oo. Pero makinig kayo. Pag ipinagpalit nyo ang Diyos, tunay na Diyos, sa pera ninyo, nakakaawa ang buhay ninyo. Oo. Nakakaawa. Sa totoo lang. Kaya makita nyo, anong sabi ni Kristo dito? Marami sa akin. Marami magsasabi diyan. Lord, Lord, have we prophesied? Have we not prophesied in thy name? Nagsasalita din kami. Oh. Nagpapalayas din kami ng mga demonyo. Gumagawa din kami ng mga wonderful works. Pambira. Ang masaklap dito, sabi ng Panginoon sa kanila, I never knew you. Di ko kayo kilala. Ngayon, tanong ko sa inyo, ganito. Ang iwanan ko sa inyo na tanong ngayong umaga. Saan kayo, ang pamilya nyo, saang grupo kabilang? Yung sinabihan ng Diyos dito na, I never knew you? O yung sinasabi ng Panginoon dito na, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life. And they shall never perish. Kapatid, tinan niyo ito Di baling makaranas ako ng peris dito, kapahamakan, kahirapan sa lupang ito. Pero at least, meron akong buhay na walang hanggan. At least, kilala ko ng lubusan ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, bago tayo magtapos. Okay? Saang grupo kabilang ang pamilya nyo? Yung sinabihan ng Panginoon na, I know them? O yung sinabihan ng Diyos na, I never knew you? Saang grupo? Makinig. Kaya matulog. Okay? O saan kayo? Saang kabilang na grupo ang inyong mga pamilya? Ay, pambira. Di baling sabihan ako ng mga kapitbahay ko, presidente, mga mayayaman, di baling hindi nila ako kilala. Basta kilala ako ng Diyos ko. Yan ang yaman ko. Yan ang totoong kayamanan ko. Sabi ng Biblia, I give unto them eternal life. Sige nga, hindi pa nare-realize yung mga anak ninyo? Mas mahalaga pa yung trabaho nila, mas mahalaga pa yung pera nila, mas mahalaga pa kung ano-ano mga bagay kaysa eternal life. Kaysa kay Kristo, nako. Mamaya, isang araw, makinig kayo. Ako tapos na ako magsalita. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Walang makakatakas diyan.
Ang tanong ganito ngayon, papaano kung kabilang ang mga anak ninyo sa sasabihan ng Diyos na, I never knew you? O, paano yun? Eh kasi kung talagang anak ng Diyos, mga anak natin, hindi mo na hahatakin sila. Oh, hindi mo na hahatakin. Sila na ang kusang susunod. Pero bakit hatak-hatak pa natin, mga anak natin? Oh. Kaya lagi kong nililinaw sa kilamisak dito. Dego, Belde. Oh, Belde, gupising ka. Laging bugbog sa akin to mga to. Hindi ko sila tinatantanan habang may pagkakataon ako. Oh, bakit? Kapatid, eternity ang pinag-uusapan natin dito. After this, after our life on this earth, what next? Right after, immediately right after this, eternity. Oh, mga anak ninyo, mambira, hatak-atake mo pa sa mag-devotion, umattend ng church, sumama tayo sa visitation, soul winning, atak-atakin mo pa. At pag ginatak mo, parang kawayan na pasalungat. The problem is, hindi sila kilala ng Diyos. Yan ang problema yan. Yan ang matinding problema. Kaya makinig kayo mga mapipera na mga miyembro. Makinig kayo. Huwag kayong ma-offend sa akin. Please, namnamin nyo yung sinasabi ko. Unawain nyo yung sinasabi ko. Kung may pangunawa kayo, nauunawan yung sinasabi ko, hindi kayo ma-offend sa sinasabi ko. Salip bibigyan nyo ng halaga ang mga sinasabi ko. Believe me, kapatid. Walang forever sa mundong ito. Wala. Okay? Diyos lamang. Kaya doon tayo sa forever. At ang masaklap, pag sinabihan ka ng Diyos, I never knew you. Abay, napakasarap naman ding pakinggan. I know you. I know them. They hear my voice. And I know them. And I give unto them eternal life. They follow me. Masarap yan. Tanong, sumusunod ba talaga tayo sa Diyos? O doon tayo sa grupo na, I never knew you. Ay, nako. Sana na-realize nyo itong sinasabi ko ngayong umaga. Ngayon, kung walang dating sa inyo to, kayo nakakalam niyan. Sabihan niyo yung mga anak ninyo na hindi umaaten sa pananambahan. Sabihan niyo, marami dito, hindi ko na kayo isa-isahin. Yung anak niyo, hindi na umaaten. Umaaten, parang ano lang, compliance lang. Ay, naku. Ngayon, kayo na makakapagsabi niyan. Isa-isahin niyo yung mga anak ninyo. Isa-isahin niyo. Ang masaklap, pag dumating tayo sa hukuman ng Diyos, at sasabihin ng Diyos, I never knew you. Depart from me, ye. Ay, nako. Tapos na. Pag sinabi ng Diyos na, depart from me, saan sila pupunta? Impyerno yun. Hindi sa langit. I hope nagkakaanuman tayo. Ngayon, medyo kulang na yung oras natin, pero ano masasabi nyo dyan? Kayo mga magulang dyan. Kakaunti na lang kayo. Kakaunti na lang interesado sa ano natin. Devotion natin dyan sa village. Makakalam yan. Sige, unahin natin si Brother Jerry. Sige, Brother Jerry. Pati yung mga nanay. Nanay, tatay. Konti lang, short lang. Ano masasabi nyo sa narinig ninyo? Morning, sir. At good morning po sa ating lahat. At sir, tama po yung sa pamilya ko lang, totoo po yun. Talagang parang hindi na nila kilala yung Diyos. Kasi kung kilala nila ang Diyos, pagpunta pa lang namin doon sa Mindanao, sa barko, sinasabi ko na sa kanila na mag-share na tayo, wag nating hayaan na makarating tayo sa ating pupuntahan na wala tayong masiran. Kailangan pang itutulak sila ba? Alam naman nila yung ginagawa natin. Alam naman nila kung anong tinuturo ng Bible, anong sinabi ng Panginoon. Pero bakit pa pagsabihan sila na, ganito, mag-share kayo.
Yun. Eh, Masaklap. yun nga. Habang nakikinig ako sa sa mga ginamit ng Panginoon sa umagang ito, talagang nakikinig ako. Talagang totoo po 'yun na sa aking pamilya lang, hindi na ako kung saan ko pa saan ako mapupunta, sa pamilya ko lang. Talagang napapansin ko, hindi na nila lubusang kilala ang Diyos. Yun. Totoo lang, may nasiran ako doon sa barko. Papunta pa lang kami doon, katabi ng bid namin. Yan, tumanggap sila. Tumanggap sila. Wow. Nagpapasalamat pa sila. Nagpapasalamat Wow. sila. Nung sa amin naman, pagdating namin sa Zamboanga, sa lugar ni Sister Joby, yun, siniran ko yung mga kapatid niya doon, lalo na yung kapatid nilang lasinggiro na si Tite. Wow. Sinabi ko na ganito, tinanggap mo ba buong puso si Kristo ay sarili nating tagapagligtas? Yung sagot pa naman sa akin, hindi. Depende. Patay. Depende daw, depende. Hindi natin pwedeng sabihin na depende. Yun. Kaya mo bang pupunta sa impyerno? Depende. Yun po ang sagot niya, depende. Ang sabi, pinipaliwanag ko sa kanya, alam mo ba yung apoy, yan ang hindi mamamatay. Yung baga, yung nagsasaing tayo, yung baga na yan, yung apoy na yan, mas matindi pang init yan, sabi ko sa kanya. Nung pinapaliwanag ko na sa kanya lahat, yun, tumanggap siya, nanahimik na siya. Tumanggap na siya, nagpapasalamat pa, yun. At doon sa pinupuntahan namin, sa biyaya ng Panginoon, marami akong doon, nasiran ko sila. Yung medyo, sa probinsya kasi, naniniwala na may lason na namamatay, may sariling pamilya, nilalason na namamatay, yung mga probinsya. Tapos, yung pag-uwi na naman namin, namatayan, hinatid kami sa Usamis. Natatawa ako kasi sinabi nung kapatid ni Sir Joby na, tingnan mo, namatayan tayo kasi hindi tayo nakapag-sindi ng kanila sa sementeryo. Kaya nagalit tuloy yung magulang natin, yung tatay natin na hindi tayo nakapagtirik ng kandila. Natatawa nga ako Sabi ko, wala. Kaya tama yung sinabi mo, Pastor, na maganda talagang may mission doon. Sa pamilya pa lang ni Sir Joby, ang daming mga kapatid yun, isang purok pa lang sa kanila na. Isang purok pa lang sa kanila na. Kaya maganda yung may mission doon. Kung sinong tatawagin ng Panginoon doon. Ikaw na yung tatawagin ng Diyos doon. Ikaw na yun. Gusto ko doon, sir. Tuloy mo lang yung Bible college mo. Talagang tinitignan ko sila doon. Talagang maganda talaga na may gawain doon kasi maraming hindi na nakilala sa Panginoon doon. Amen. Lalo na sa pamilya. Yun lang, sir. Thank you. Amen. Okay. Si Brother Rolly, dadalawang tatay na lang yata kayo dyan, At least, hindi tayo nasiro. May dalawang tatay na naniniwala sa Diyos sa lugar na yan. Good morning po, Pastor. Good morning po sa ating lahat. Tama yung sinabi niyo, Pastor. Sa pamilya ko rin, talagang hindi talaga nila kilala ang Panginoon. Yeah. 100% na hindi nila kilala ang Panginoon, Pastor. Dahil sa talagang kahit anong gawin ko, sigawan ko man sila o anong kon ko, talagang wala. Mas matigas pa sila sa mga demonyo. Yun, masaklap yan. Totoo yun. Pambira, sabi ko nga, kung ano pa yung pinapakita ko nga sa kanila kung ano yung ginagawa ko, kung ano yung kwan ko sa Panginoon. Ganon din ang tigas nila. Sobra talaga.
ang number one na Diyos nila talaga, Pastor, trabaho. Yun. Oh, trabaho talaga. Kagaya ngayon, sabi ko may devotion tayo. Oh, Wala man lang silang imik na magsabi na opo tatay, opo papa. Wala man lang. Sabi ko, pambihira mga to. Sabi ko, siguraduhin nyo. Sabi ko sa isip ko, mamaya, sabihin ko sa kanila na sisiguraduhin ko na kilala nyo talaga ang Panginoon. Yun talaga, Pastor. Dahil, Panginoon na talaga ang magdidesisyon kung talagang kilala nila ang aking mga anak. yeah. Yun ang masaklap dyan, Brad, sa totoo lang. Tibiro to, pinag-uusapan natin. Yung tama lahat yung mga natin, Pastor, dito yung programa natin, Yeah. mga Amen. devotion natin. Nagpapasalamat ako dyan, Pastor, dyan ako kumukuha ng lakas Yeah. Amen. sa aking pamilya. Yeah. At yun lang po, salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Amen, amen. Si Sir Vivian, ano masasabi mo, Sir Vivian? Kaya dapat wag mong ito-tolerate yung mga anak natin, mga kapatid. Hindi man tinotolerate, Pastor, pero sa tingin ko mayroon man silang naiintindihan, mayroon man silang pagkakilala sa Panginoon, pero nandun yung maliit lang siguro na porsyento kasi hindi nila ginagawa yung mga nakikita nila sa amin. Pero prayer lang, Pastor, na makita nila ng maaga-aga pa, ng may pagkakataon pa na maiayos nila ang kanilang mga pag-uugali o kaya ginagawa sa kanilang buhay. Yun lang po, Pastor. Tulad dito doon. Ito yun. Habang may chance pa ito mga to, ay, nako, sabi ko sa inyo, di biro to, mga kapatid. Ulit, ang pinag-uusapan natin dito ay eternity. Mabuti kung isang linggo lang ito. Ito ang tumaas lang ng kurudo, inip na tayo na ganitong kalagayan natin ay yung nasa impyerno yung mga anak natin. Sapagkat sinabi ng sasabihan ng Diyos sa kanila, hindi ko kayo kilala. I never knew you. Oh, tapos sila. Oh, kaya linawin niyo na maigi, saan kagrupo kaya yung ating pamilya doon? Oh, yung sinabihan ng Diyos na I know you, you hear my voice, you follow me, binigyan ko kayo ng eternal life, o yun doon sa sinabi ng Panginoon, I never knew you. O yun, masaklap yan. Ay, nawa, sasabihin ko sa inyo. Di baling mahirap ako sa lupang ito. Basta kilala ko ng Diyos. At binigyan ako, meron akong na malinaw na eternal life. Sa inyo na lahat ng kayamanan, sa totoo lang. Sa inyo, sa kanila na lahat ng sa kanila na lahat ng pera, sa inyo na yan. Oh, di baling maghirap ako dito. At least hindi ako maghihirap sa impyerno habang panahon. Kapatid, sabihin ko sa inyo, walang aksidente sa lahat ng pinag-uusapan natin dito. Oh. Sige, tingnan natin si hindi kasama ko si Major Awingan, si Brother Gary. Sige, mag-ano ka. Yeah. Sir, good morning, sir. Sa mga fathers na nandito, hindi po kayo nag-iisa. Actually, papunta na rin po ako sa ganyang experience. At may experience ko rin po yung sinasabi nyo na ito kailangang hatakin yung mga anak natin. Itong anak ko na si Ethan is 6 years old na. Itong edad niya pa is yun na-experience ko na yung naririnig ko na naranasan ng mga ating fathers sa ating church. And huwag kayong mag-alala, andito si pastor na laging nangungurot sa atin at laking pasalamat natin na masigasig sa pagpapaalala sa atin, lalo tayong nilalapit sa Panginoon. And kahit saan tayo mapunta, nandoon pa rin yung follow-up niya sa atin. And
ang naintindihan ko po ang hinaing ni pastor na siya na po ang mas nakakaunawa at yun po ang kailangan nating maintindihan na mas malawak po yung ang kanyang pag-unawa sa Panginoon, kaya doon po tayo umangkla sa kanyang devotion sa ating family na tayo po ay magkaroon ng pagkakilala ng lubusan sa ating Panginoon. And tuloy lang ang ating mga tatay. Kayo po ang nagiging observation ko, na kayo rin yung nagiging parang example kung ano, kung paano palaki ng mga anak natin. Itong anak ko, dalawa lang sila, pero ito na. Totoo po yung laging inuulit-ulit ni pastor sa atin na habang may pagkakataon na suplahin ay unahan na natin. Yun lang po ang aking masasabi, at to God be all the glory. And salamat din po sa ating pastor na pagbisita, pagpunta sa ating devotion dito sa bahay, aking family. We are so grateful po na dito kami sa church. Yun lang po. Amen, amen. Thank you, Brother Gary. Alam nyo, totoo yun. Habang may pagkakataon pa tayo, kaya nga dapat talaga seryosohin nyo naman mga members, lalo sa mga magulang. Habang may pagkakataon tayo na ipakita natin yung tama, ipakita natin. Huwag nating parang 1/4 lang, 1/2 lang. Pakita natin the whole, kung gaano kalinaw, katotoo ang tunay na Diyos. Yan. Kasi isang araw, mawawala ito lahat. Magtatapos lahat ng mga to. Habang may chance pa tayo, may marami pa tayong mga chances, ay pahayag na natin ito na seryosohan. Oo. Kaya I hope ngayong umaga, medyo sumobra tayo, pero naniniwala ko na hindi ito sayang. Hindi sayang. So thank you sa mga taga-village na naniniwala sa ganitong klaseng programa tayo. Thank you sa inyo. At least, hindi may naniniwala pa. So, salamat. Sister Emilia. Sandali, pakinggan natin Sister Emilia. Konti lang. Kasi nasa malapit sa gera. Good morning sa ating lahat. Salamat sa salita ng Panginoon kasi parang martilyo yan eh. Tinutok tayo. Pero matigas pa rin ang natin. Si Ma'am Sheila nga nag-ano siya ng mga prayers ng mga mothers. Pero wala pa rin. Kami pa rin. Parang yun yung armor nga natin na makiusap sa Panginoon kasi sa nangyayari ngayon, lalo dyan, yung mga crisis, dapat doon tayo lalong lumapit sa Kanya eh. Pero clear lang na huwag tayong maging modelo tayo sa mga iba, maging blessing sa iba. At yun lang po, Pastor. Salamat. Amen. Thank you. Ingat ka dyan, Sister Emilia. So thank you sa mga taga-village, sa mga dito sa Facebook. Salamat sa inyo lahat. Sama-sama tayo na seryoso sa Panginoon. Dapat kabilang tayo doon sa sinasabi ng Diyos na I know you. I know them. Hindi doon sa I never knew you. Yun ang masaklap doon. Siguraduhin nyo lang. Oo. Siguraduhin lang natin yan. Okay, so that's all for this morning. So huwag nyo kakalimutan yung soul winning follow-up visitation at yung discipleship service natin mamaya. Bukas, magdala tayo ng mga bisita para sa Panginoon. Sige, mag-pray tayo. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa pagsasama-sama po namin sa inyo at nakapakinig po kami, nakatanggap po kami ng mga blessings from thy word, O God. Salamat po sa mga tahanan na ginamit niyo po ngayon pong umaga. Maging sa Wingan family. Bless niyo po si Brad Gary, Sister Anaya, Naomi,
at sila Ethan, ang dalawang anak nila, Panginoon. Bless nyo. At ganun din po yung mga trabaho ng mga anak ninyo. At ingatan nyo sila, proteksyonan. Maging mga kapatiran na nasa ibang bansa, ibang lugar. Brad Junie, Brad Sierto, Brad Sister Sister Emilia, Brother Val, Brad James, Sister Hilda, Panginoon, sa US. And din po, Panginoon, sa lahat, Panginoon, please. Lalo na po ngayon, talagang walang hinto, Panginoon, ang buong mundo ng kaguluhan. At kayo lamang po, Panginoon, ang aming peace of mind at pag-asa po namin, our eternal hope, O God. Kaya dalayan ko po na maging kagamit-gamit, O Diyos, ang tema namin para masigurado, Panginoon, na bawat miyembro ng aming kanya-kanyang pamilya, Panginoon, ay makakilala po sa inyo ng lubusan. Salamat po. Bless niyong bawat isa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. God bless you all. And God knows that I love you all. And see you this afternoon. At bukas, kasama ulit tayo. Thank you. Ingat kayo. Ingat. Okay. Pasayahin natin ang Diyos. Pasayahin natin. Thank you sa inyo.